Hindi masamang mangarap na maging mayaman kung ikaw ay may mabuting kalooban. Ang pera ay isang object lang. Ito po ay maging masama or mabuti, depende kung nakakaninong kamay ito. Paano nga ba maging mayaman or paano padamihin ang pera ng isang tao? Sabi nga, 'di ba, money is a good servant, but a worst master. Kasi kung ang isang tao marunong mag-handle, mag-manage ng kanyang pera, ito ay kusang susunod sa kanya at maaari pang magtrabaho para sa tao. Good servant ika nga, hindi nagrereklamo, magtatrabaho lang basta tama ang pag-manage nito. Pero kung ang isang tao ay bulagsak, hindi pinapahalagan ang pera, habang buhay siya magiging alipin nito. Bakit? Kasi kakayod siya ng kakayod para kumita ng pera. Alipin siya ng pera. In short, dadami ang pera ng isang tao kapag tama at mainam ang paraan ng paggamit mo dito. At mawawalan ka talaga ng pera kung hindi tama or hindi maayos ang paggamit or paggastos mo nito. Medyo obvious naman, di ba? Katulad lang din po yan sa paninigarilyo. Alam naman po nating lahat na ang paninigarilyo ay walang mabuting maidudulot sa katawan, sa health ng isang tao. Of course, makapagdulot pa ito ng sakit sa'yo. Pero, bakit may mga taong naninigarilyo? Ganon din po sa pera. Alam ng tao na dapat ang pera papahalagahan. Pero, hindi lahat ng tao tama yung pag-manage nito. Malala pa, maraming mga tao ang hindi nila alam, nagsasayang pala sila ng pera. Tapos magtataka, bakit hindi umaasenso? Kasi hindi mo alam, ikaw pala'y nagtatapon. Hindi mo pinapahalagahan ang bawat perang kinikita mo. Paano nga ba natin mapadami or mamanage ng tama ang pera? Kasi kapag na-manage natin ng tama ang pera, aba, yayaman ka talaga. Una, manghiram ng pera sa bangko para ipang negosyo. Halimbawa na lamang, meron kang naisip na negosyo, di ba? Na maaaring makapagbigay sa'yo ng karagdagang income, maaari kang mag-loan sa bank. So, tama dapat ang iyong mindset doon sa iyong pag-borrow ng money sa bangko. Pangalawa, mag-allocate ka mula sa iyong kinikita para ipang-invest mo. Saan mo ito ipang-invest? Pwede sa mga paper assets katulad ng mutual fund, direct stocks, UITF, mga REIT, mga Kaiser Saving Program, at kung ano-ano pang mga investment programs or investment vehicles na maaaring lumago ang perang ilalagay mo doon. Pangatlo, maglaan ka ng pera para sa iyong edukasyon. Yes, mahalaga na meron kang kaalaman, tamang information para yung pera na iyong kinikita ay maaari mo pang mapalago. So, maaari mong gamitin yung pera para sa iyong edukasyon to buy books, di ba? Or to attend training, seminars, workshops, para tuloy-tuloy ang iyong kaalaman at yung pera. Halimbawa, nag-iipon ka na, nag-i-invest ka na, meron ka na talagang sinimula na investment. For example, sa mutual fund. Now, if you have more information, right information, you know how to grow your investment. And kapag halimbawa, natutunan mo pa yung ibang mga investment, katulad ng real estate, at syempre, di ba, mag-i-invest ka na rin for that kind of investment. Bakit? Kasi alam mo yung risk, naintindihan mo na yung investment na yon, how your money grow in that investment. So, kumbaga, maglalaan ka ng panahon, maglalaan ka ng pera para matutunan yung iba't ibang mga investment vehicle. Bakit? Kasi, ang pinaka-the best na investment na may magandang return ay yung investment in knowledge. Pang-apat, maglaan din ng pera para sa iyong healthcare needs. Yes, mahalaga kapag ikaw po gusto mong dumami ang iyong pera, ito po ay naproteksyonan. Anong ibig sabihin yan? Na hindi mo ito makukuhanan kapag ikaw ay nagkasakit. Marami kasi na mga tao nag-i-invest
pero hindi sila properly protected. Meaning, yung pera na kanilang iniipon, halimbawa, nasa mutual funds, nasa direct stocks, nasa mga negosyo, nakukuha nila once na nagkasakit sila. So, dapat, kapag ikaw, nais mo talagang mapadami, mapalago ang pera mo, your savings should be protected by having proper or enough healthcare. Yun ang mga paraan para mapadami mo ang iyong pera, mga kaibigan. But there are people, ganito ang pag-manage ng kanilang pera. Ubos biyaya, kumbaga. Una, nanghihiram ng pera, pambili ng mga luho. Yes, naglo-loan sa bangko para pambili ng bahay, tapos ang pambayad sa bahay galing lang sa sahod, hindi nasusustain kasi nawalan ng trabaho. And bumibili ng kotse galing din sa loan at hindi rin nasusustain kasi nga nawalan pa rin ng trabaho. Marami po yung mga ganitong mga senaryo na inuuna yung mga material na bagay. Well, wala namang masama sa pagbili ng bahay, sa pagbili ng kotse, sa pagbili ng mga gadget, basta ito ay ibinili mo or ito'y binili mo na cash, hindi utang. Kasi kapag ikaw po may pinapakitang mga material na bagay, o maganda nga yung bahay, kotse, at kung ano-ano pa, mga damit, branded, yung pala galing sa utang, hindi po yaman yun eh. Kung hindi nagpapakita ka lang ng yabang. So kapag ikaw ay ganun yung mindset mo na kailangan maipakita sa tao na mayaman by having this, by having that, pero sa utang pala nanggaling yon. Sino ba ang niloloko mo? Ang sarili mo lang. Bakit? Pinakita mo sa iba na mayaman, pero sa totoo lang, sa utang pala nanggaling yung mga pinambili sa mga bagay na yon. At yung iba naman, inuubos ang pera nila sa mga bisyo. Yes, may mga naninigarilyo, umiinom ng alak gabi-gabi, araw-araw. Wala kang mahihita dyan. Diba? Tapos sasabihin na walang pera. O, bakit may pera ka pambili ng sigarilyo? Bakit may pera ka pambili ng bisyo mo? So, dapat alam mo na ang pera, kapag tama lang yung paggamit mo nito, tama lang yung paggastos mo nito, dadami yan. Hindi ka magrereklamo na, ang hirap ng buhay, ganito, yung pagiging mayaman, wala yan, panis yan. Bakit? Mindset mo pa lang, panis na rin eh. Diba? So, dapat unahin mo na tama pangmayaman, totoong pangmayaman ang nasa isip mo. At syempre, yung kalooban mo, hindi po kumakain ng ampalaya. Marami kasi magsasabi, naku, ayan na naman, nagsasalita about yaman-yaman, nagbebenta lang yan ng kung ano-ano mga words. Ampalaya na diba? Kumbaga, bitter na yung pagkatao mo kapag inaayawan mo yung mga idea na pag gusto mo talagang maging mayaman, dapat yung isip mo mayaman na, kumbaga, you have that wealthy mindset. Pero kung ayaw mo, hindi naman po lahat talaga ng tao magiging mayaman. Bakit? Unang-una, hindi lahat ng tao ay tama yung paggastos ng pera. Pangalawa, hindi lahat ng tao gustong i-accept yung mindset mo na ang kailangang baguhin bago talaga totoong maging mayaman. Kasi there are so many people, they want to get rich very quick. It doesn't exist. Kaya nga yung iba, nahulog dun sa mga patibong ng mga mabilisang kita or mabilisang pagyaman by buying tickets sa mga loto. Bakit? Kasi pag nanalo, instant millionaire. Pero ilan ba ang percentage or ilang chance ba, anong chance mo ba para manalo sa loto? Kung iisipin mo, meron kang disiplina, magtatabi ka lang ng 1,000 pesos sa isang buwan. Pwede kang maging milyonaryo kahit hindi mo yan ibibili ng loto. 1,000 pesos in a day. 33 pesos lang po yan. Ang loto, magkano ang ticket mo dyan? Napakaliit pa ng chance na manalo ang isang tao at magkano lang ang pwedeng mong mapanalunan dyan. Pero kung tama lang ang iyong mindset and you have the right information and you have the discipline to invest that small amount of money in the right financial vehicle, then you will be rich. Kapag nais mong maging mayaman, gayahin mo lang ang ginawa noong mga taong naging totoong mayaman.
I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din ma-aware sa tamang paggamit ng pera para sila din ay magiging mayaman na talaga.